sa ngayon, merong obvious na makita na mga sira. Pero kailangan pa rin natin tiyakin na safe. Kaya't yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Lawak ng pinsala ng lindol sa Mindanao, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagpapadala ng private at public equipment sa mga apektadong lugar. Iniutos ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Sa impeachment, tuloy-tuloy rin. We released yung pre-trial notice yesterday. Tuloy-tuloy naman yun. Tuloy-tuloy naman yung preparation. Paghahanda sa impeachment trial sa July 6, tuloy-tuloy ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Tatayong presiding officer sa paglilitis, pinag-aaralan pa. Nilo-look forward namin na makikita na namin at least yung list of evidence ng respondent vice president. Listahan ang mga testigo at ebidensya ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Inaabangan na ng House Prosecution Panel. However, if we think that this action is quite unfair and also a quick dismissal without going into the entire merits and conducting the investigation in full, I think we are leaving some of the items unseen, untouched, and maybe undiscovered yet. Ilang complainants dismayado sa dismissal ng mga reklamo laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma kaugnay ng transfer ng PhilHealth funds papunta sa National Treasury. So, nag-rush kami na iunahin yung mga hospitals, and now out of the 24, 23 are energized. Ang isa lang doon yung Glan, kasi yung Glan naputol yata yung bridge, kaya mahirap i-cross ng mga volunteers natin kasi mga boom trucks and everything. So, we're using gensets pa rin doon. Supply ng kuryente sa 23 ospital na naapektuhan ng lindol sa Mindanao na ibalik na ayon sa Department of Energy. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio, at una sa ating mga balita. Ahublo na dyan ang building, Lord! Nananawagan ngayon ng tulong ang bayan ng Glan Sarangani na isa sa pinakaapektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa ngayon, pahirapan pa rin ang pagpapaabot ng tulong sa lugar dahil sa mga nasirang kalsada at tulay. Mula sa Sarangani, ito ang balita ni Alan Manansala, live. Magandang hapon, Alan. Kumusta ang sitwasyon dyan? Hanggang ngayon ba ay wala pa ring pumapasok na tulong para sa mga kababayan natin dyan sa bayan ng Glan? June, nandito tayo ngayon sa Malapatan, Sarangani. Sinikap nating makabalik dito sa lugar na ito dahil doon sa Glan, Sarangani, wala pa ring supply ng kuryente, maging ang komunikasyon sa telepono at maging sa network ay pahirapan pa din. Kaya sa ating team, sa ating grupo, sinikap nating makabalik dito sa Malapatan dahil ito yung pinakamalapit na lugar para magkaroon tayo ng komunikasyon. Gayunman, June, itong tanong mo kanina na kung ito ba'y napapasok na ng tulong, nung binisita natin itong Glan Sarangani kanina, June, nakita natin na merong dumating na helicopter mula sa Philippine Air Force kung saan bitbit nito ang isang grupo ng rescue team at gayon din may mga tubig na ipinamamahagi para na rin sa mga kababayan nating apektado ng malakas na lindol.
At kanina rin June ay sa pakikipag-ugnayan natin sa local government unit ng GLAN, nakita natin at nakausap natin ng ilang mga opisyal. Sinabi nila na may mga paraan silang ginagawa at pakikipag-ugnayan lalo na sa mga hanay naman ng government agency katulad ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy, kung saan ay gagabit sila ng sea assets o sea vessels para sa paghahatid ng tulong para sa mga kababayan nating apektado ng malakas na lindol. Sa plaza ng GLAN, Sarangani nananatili sa ngayon ang mga pamilyang lumikas at nawala ng tirahan matapos tumama ang malakas na lindol nitong nakaraang Lunes. Bagamat nakapamigay na ng mga tents ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na siyang magiging pansamantalang tirahan ng mga apektadong pamilya, hindi pa rin umano ito sasapat sa mga pangangailangan nila. Si Noraline Tribulano, wala nang bahay na uuwian matapos bumagsak at maguho ang kanyang tinitirahan. Pero ang hiling niya ngayon sa lokal na pamahalaan, tubig at pagkain. So ngayon wala na talaga kaming pera, wala na namin makain. Kaya nagpunta na lang kami dito. Si Aling Julie Masagnay naman na kahit hindi na kinakailangan pang lumikas at manirahan sa mga tent, aniya, kailangan pa rin nila ng tubig at pagkain. Hanggang ngayon kasi, hirap pa rin sa bayan ng GLAN, Sarangani na makapasok ang tulong mula sa national government dahil sa mga sirang kalsada at tulay. May lista sir, pero wala pa man na matag. Ayon sa local government unit ng GLAN, bukod sa pagkain at tubig inumin, kailangan din ng gatas para sa mga bata. Yung problema, pagkain, tubig, so mga gatas ng mga bata yung nasa mga barangay, paubos na rin mga stocks dito sa palengke natin na sobrang dami na namimili. So I hope sir magiging okay rin soon. Kaninang tanghali, isang chopper ang dumating sakay ang isang grupo ng rescue at ilang pakete ng mineral water. Agad itong ipinamahagi sa mga residente sa tindi ng pangangailangan, bahagyang nagkagulo dahil sa pagnanais nila na makakuha ng sariling tubig. Ayon sa LGU, may mga pinag-usapan na silang hakbang kasama ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy at private groups na sa pamamagitan ng sea assets, mapapadali nila ang paghahatid ng tulong sa mga kababayan sa GLAN. Yun, sisikapin natin na sa araw ng kinabukasan ay makabalik tayo sa bayan ng GLAN para tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan at pag-aalam natin ng sitwasyon, lalong-lalo na sa mga kabidya. Meron na rin yung mga nagko-contact sa atin at humihingi ng tulong para sila man daw ay maabutan ng tulong, partikular dito sa Baliton, Sarangani. At kung hindi tayo nagkakamali dyan, isa rin ito sa mga apektadong lugar ng malakas na lindol na naranasan dito sa Mindanao. Alan, para ma-visualize din ng ating mga audience, mula sa General Santos City na talagang heavily damaged din yung mga gusali doon at mga daan, gaano kalayo yung GLAN, Alan? Kasi di ba ang pinaka highly urbanized city, yung Jensan, di ba? So, para makita natin lalo kung gaano kahirap talaga magpadala ng tulong dyan. Yun, kanina nga ay experience natin yung transportasyon para makarating sa GLAN. Kung sino man ang maghahatid ng tulong sa ating mga kababayan o kung anumang local government unit na magpapahatid ng tulong ay pagdating dito sa Malapatan ay makaka-encounter na sila dyan ng mga reblockings at gayon din mga checkpoints at mga close roads dahil may mga portion dito dyan na sarado at pinaiiwasan na sa mga heavy vehicles ang pagpasok. Tanging mga light vehicles na lamang ang maaaring dumaan. Katulad na lamang dito sa may barangay Sapumasla, dangan lamang June, itong naputol na Sapumasla Bridge ay nagkaroon na ng refiling at backfilling ng lupa para madaanan nga ng light vehicles. At dito sa kinatatayuan ko June, actually sa likod ko ito yung Tuyan Bridge, dito yan sa Malapatan pa rin. Kanina
sarado ito, June, dahil nga nagkaroon din ng paglubog ng tulay dahil sa aftershock na nangyaring kaninang madaling araw. Pero base na rin sa assessment na ginawa ng PDRRMO ay pinayagan ng dumaan ang lahat ng uri ng mga sasakyan dito. Pero pagdating sa Kapatan, June, sa Barangay Kapatan ng Sarangani pa rin, ay kinakailangan na ng ating mga kababayan na sumakay ng bangka. Sa halagang 100 piso kada tao ay makakatawid sila patungo sa baryo ng Labo, kung saan sa Labo ay may nag-aantay na mga tricycle at motor na pwedeng maghatid sa kanila papunta ng poblasyon para marating nila ang pinakasentro ng bayan ng Glan, Sarangani. Mahirap talaga yung kalagayan nila ngayon doon. Ibig sabihin, nakailang oras bago nakarating dyan. Ibig sabihin, ang pinaka-effective na pagpapadala ng tulong ay sa pamamagitan ng air at sea. Tama ba yun, Alan? Oo, Jun, tama ka, Jun. Tama ka doon. Pero sinabi na rin kanina ni Vice Mayor James Yap Jr. na sisikapin nila sa buong magdamag ay magkakaroon sila ng operasyon, lalo na sa rehabilitasyon ng mga madadaanan dito sa Kapatan Road going to Poblacion Glan para makarating na nga ang tulong na kinakailangan nila, lalong-lalo na para sa ating mga kababayan. Sinabi mo nga rin kanina, Alan, maraming detour doon sa mga dadaanan dahil hindi talaga pwedeng magamit yung mga tulay at yung mga kalsadang naapektuhan ng lindol. Alan, natapos na ba yung rapid assessment sa mga daan at tulay dyan para nang sa gayon makapagsimula na ang supply chain o pagde-deliver ng mga tulong dyan? Yun, hindi pa. Actually, inamin ito ng ilang opisyal ng nakausap natin sa Glan dahil nga mas prioridad nila ang pagbibigay ng tulong sa mga kababayan. Ang isa sa mga sinasabi nila ay ang magiging pangalawang hakbang para sa kanilang ginagawa ay itong pagsasaayos ng at pagkukumpuni ng mga nasirang kalsada, lalong-lalo na dito sa papasok ng poblasyon Glan, Sarangani, June. Maraming salamat, Alan Manansala. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Samantala, humingi naman ng tulong ang Department of Public Works and Highways sa mga pribadong contractor para magpadala ng heavy equipment sa earthquake hit areas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa ngayon, merong obvious na makita na mga sira, pero kailangan pa rin natin tiyakin na safe. Kaya't yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Isa ang General Santos City National High School sa matinding napinsala ng 7.8 magnitude na lindol. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-inspeksyon sa eskwelahan kanina. Ayon sa Pangulo, gumagawa na rin ng paraan ng pamahalaan para mapasok ang mga lugar na hirap na madaanan dahil sa nasirang mga kalsada o landslide. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin, ay yung relief goods. Nakapag-deliver na tayo, nag-helicopter na tayo. Places like Glan na hindi pa hanggang ngayon, walang road passages. Pinatitiyak rin ni PBBM ang supply ng tubig sa earthquake hit areas. Ang pinaayos pa ngayon ay yung water supply. Medyo nabitin ang water supply. Ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier, baka wala nang makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun. Dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago. Maging ang mental health ng mga estudyante na nakaranas ng malakas na lindol ay nais rin ng Pangulo na matutukan. Pati yung kausap ko yung mga teacher,
At sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. So bantayan din nila. We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience. Ayon naman kay Education Secretary Sani Angara, mas pauhusahin rin nila ang ginagawang earthquake drills sa mga eskwelahan. Siguro pag-iigihin natin yung existing earthquake drills. Ongoing naman yung earthquake drills dahil pinaghahanda, that's part of Brigada actually. In fact, sa MMDA, meron nga sila yung earthquake machine na sinusubukan natin para yung mga bata maramdaman talaga nila yung pakiramdam ng totoong earthquake. Kasi kahit gaano ka dami mong beses mo i-practice, pag nangyayari na talaga, nagtatakbuhan pa rin sila kahit ang instruction sila, maglakad lang. Ininspeksyon rin ni Pangulong Marcos ang St. Elizabeth Hospital sa Jensan. Inatasan niya ang mga kinaukulang ahensya na unahin ang structural assessment ng mga naapektuhang ospital at health facilities para matiyak ang kaligtasan at agarang pagbabalik ng mga pasyente. Binisita rin ni PBBM ang ginagawang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development. 100 million pesos ang ibinigay ni Pangulong Marcos sa Jensan para maisaayos ang City Hall. Tag 50,000 pesos naman ang ibibigay para sa mga pamilyang nasawi ang kanilang mahal sa buhay dahil sa lindol. Dagdag ni Pangulong Marcos, maglalabas ng pondo ang Department of Budget and Management para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura sa Sarangani at South Cotabato. Kaugnay ng pagresponde ng pamahalaan sa Mindanao, iniutos na ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang pagpapadala ng equipment sa Mindanao katulong ang pribadong sektor. Ito ay dahil na rin sa lawak ng pinsala na idinulot ng malakas na lindol na dapat na maisaayos kaagad sa madaling panahon. Nag-order na ako ng total mobilization ng private and public equipment and personnel. No, hindi lang DPWH equipment na to kasi ang sira is comprehensive. Sarangani, Jensan, South Cotabato, Davao Occidental, Davao del Sur. Ang daming mga nasira dyan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinag-utos ng Department of Human Settlements and Urban Development ang moratorium o pansamantalang suspensyon sa pagbabayad sa mga housing amortization ng mga biktima ng lindol sa Mindanao. Maglalabas ng guidelines ang ahensya kung sino ang mga qualified dito. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, inatasan na niya ang Regional Office 12 na magsagawa ng rapid ground assessment sa mga apektadong komunidad, partikular na sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Tuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang tiniyak ni Senator Sherwin Gatchalian sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa Senado. Ito ang balita ni Jed Meresina. Sa impeachment, tuloy-tuloy rin. We released yung pre-trial notice yesterday. Tuloy-tuloy naman yun. Tuloy-tuloy naman yung preparation. Hindi damay ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa nangyayaring iringan ng dalawang kampo sa Senado. Ito ang tiniyak ni Senator Sherwin Gatchalian nang tanungin kaugnay ng ginagawang paghahanda sa nasabing paglilitis. Ayon sa senador, tuloy ang paghahanda para sa impeachment trial na inaasahan sa July 6, lalo na't ngayon ay nasa kampo na nila ang operational management at control ng Senado. So pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order at tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment. Sa kabila ng mga paghahanda ng Senado para sa paglilitis kay Vice President Duterte, wala pang pinal na desisyon kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Acting Senate President Gatchalian, nakatakda pa itong pag-usapan nilang mga senador. Wala pa namang kami na pag-uusapan na gano'n. Pag-uusapan pa lang ng grupo yan.
Samantala, matunog naman ang mga pangalan ni na Senators Francis Cheese Escudero at Francis Kiko Pangilinan na parehong mga abogado bilang mga posibleng humawak sa nasabing paglilitis. Gayunpaman, sinabi ng senador na personal na rin niyang pinaghahandaan ang napipintong impeachment trial sa Hulyo. Yes, I'm preparing myself as we go along. Importante naman dito ay yung calendar ay may sunod. Idinagdag pa ni Senator Gatchalian na pag-aaralan pa niya kung ano ang magiging batayan naman nila sa bilang ng botong kinakailangan para sa conviction. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinauubaya na ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga abogado ang paghahanda para sa impeachment trial. Ito ang tugon ni VP Sara nang tanungin kung ano ang kanyang preparasyon para sa inaasahang paglilitis. Sa June 18, nakatakda ang preliminary proceeding ng Senate Impeachment Court kaugnay ng reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ang preparation, ang paghahanda ng impeachment trial ay iniwan ko na sa mga abogado. Sinabihan ko na rin sila na susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Gawin natin maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila. Inaabangan na ng House Prosecution Panel ang listahan ng mga testigo at ebidensya ng defense team ni Vice President Sara Duterte para sa paglilitis. Sa June 15 na nakatakdang isumite ng dalawang panig ang pre-trial briefs sa clerk ng Senate impeachment. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nilolook forward namin na makikita na namin at least yung list of evidence ng respondent Vice President. Isinasapinal na ng House Prosecution Panel ang pre-trial brief nito na naglalaman ng listahan ng mga testigo, stipulations for admissions, mga documentary evidence at iba pa para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda na nila itong isumite sa clerk ng Senate Impeachment Court sa June 15. Ayon kay Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, inaasahan at inaabangan na rin nila ang listahan ng mga testigo at ebidensya ng kampo ni VP Duterte. You will remember from the 19th Congress to the Justice Committee of the 20th Congress and to their answer to the present impeachment case before the impeachment court, no? Wala silang dinisclose even a single piece of evidence or even the name of witnesses. No? Walang nabanggit sa answer. And that is why we are really looking forward na mag-submit sila ng pre-trial brief where we are supposed to see all these names and documents. Giit ni Representative Luistro, mahalaga ang proseso ng pre-trial conference upang masuri ng prosecution ang bigat ng ebidensya laban sa ipepresenta ng depensa. Kabilang naman sa mga ebidensya na hindi pa available sa ngayon pero kinukonsiderang gamitin ng prosekusyon sa paglilitis ay ang bank records ng pangalawang Pangulo. Wala namang surprise witnesses ang House Prosecution Team. Gayunman, may mga testigo ang mga itong planong ipresenta na hindi humarap sa mga pagdinig ng House Justice Committee. Well, so far we don't have secret or surprise witnesses. I think we will have some witnesses who were not presented during the hearings in the Justice Committee. We will have a list of witnesses, and it's possible that these witnesses may not be presented, in fact. But it is best to have a list of all of the witnesses that we will present so that there will be no surprises on both sides. Samantala, kinukondena naman ng mga kongresista ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano laban sa House Prosecution Team. Ayon sa senador, hindi umano gusto ng patas na impeachment trial ng House prosecutors. Ganon din sa House prosecution. Hindi naman nila gusto ng fair na impeachment. Gusto nila yung may pinipili na silang grupo. I believe that is a very unfair accusation.
No, siguro mas kailangang tingnan ni Senator Alan Cayetano yung kanyang sarili. No? Kasi hindi naman namimili ang House Prosecution Team. We have been preparing since months ago, since we were still in the Justice Committee. We have been preparing nonstop. So I think that it is very unfair for him to say that we do not want a fair trial, because that is what we want. And in fact, that is what we want for the Vice President. Kinikilala ng Kamara at House Prosecution Panel ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang lumagda sa unang formal na abiso ng Senate Impeachment Court para sa prosekusyon bago ang nakatakdang paglilitis. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang magtutungo bukas sa Office of the Ombudsman ang 18 bagmen ng mga dating security aide ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Para ito sa nagpapatuloy na investigasyon ng Ombudsman patungkol sa malawakang flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano, handa ang kanilang mga team na interviewin ang 18 bagmen kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Dagdag pa ni Attorney Clavano, handa silang pakinggan ang testimonya ng mga ito, sisiyasatin kung alin ang pwedeng magamit sa investigasyon, alin ang kulang sa kredibilidad at alin ang pwedeng maging supporting evidence. Kinumpirma ni Senator Sherwin Gatchalian na nagpatupad ng heightened security at work-from-home setup ang Senado dahil sa impormasyong may banta sa seguridad sa loob ng gusali. Mismo si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag anya na rin ang nagberipika sa ulat na mayroong ang planong manggulo sa Senado. Ito ang balita ni Jed Narasina. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps, no, in work from home and heightened security measures para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Posibleng may kaugnayan sa 18 nagpakilalang former bodyguards ni dating Congressman Zaldico ang umugong na banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, base sa impormasyong ipinabatid sa kanya ng National Bureau of Investigation, may posibilidad na may mga armadong grupo na maaaring manggulo sa Senado. Mabilis namang nilinaw ng senador na hindi direktang sinabi ng NBI na ang mga nabanggit na bodyguards mismo ang nasa likod ng bantang ito. Connected to them meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha natin? Hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them. Dahil dito, nagpatupad ng heightened security measure at work-from-home setup sa Senado mula ngayong araw hanggang bukas dahil na rin sa mga seryosong banta sa seguridad. If you notice, nag-beef up tayo ng security inside the Senate at tumingi rin tayo ng additional contingent sa PNP. I called the director of NBI to get more details and shinare niya nga sa akin yung mga details na baka may mga manggugulo sa loob ng Senado and they might be armed. So, out of abundance of caution, the following day I met with, of course, OSAA, our Sergeant at Arms. Kaugnay nito, may ilang personalidad na rin silang tinitignan na nasa likod ng pagbabanta sa Senado. Sa ngayon, ayon kay Senator Gatchalian, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senate Sergeant at Arms sa mga intelligence agency. May mga personalities na na-mention ang NBI. At hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. So we're cross-referencing it also with other intelligence agencies. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinimok ni Vice President Sara Duterte ang Senado na pag-usapan ang kanilang prioridad. Ito'y sa gitna ng gulo at pagtatalo kung sino talaga ang tumatayong leader ngayon ng mataas sa kapulungan ng Kongreso. Inihayag ito ni VP Sara sa isang panayam kanina matapos siyang bumisita sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado.
Pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago, kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Naniniwala ang kampo ni dating Congressman Mike Defensor na harassment lang ang ginagawang pagpapasumpina sa kanya ng National Bureau of Investigation. Samantala para naman kay Attorney Ferdinand Topacio, gawa-gawa lang ang ulat na may banta sa seguridad ng Senado para hindi matuloy ang pagdalo ng dagdag na 14 na witness sa pagde-deliver ng mali-maletang pera. Ito ang balita ni Benedict Samson. Hindi na pumunta si Congressman Defensor sapagkat halatang-halata naman po na itong patuloy na pagsampina sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Parte lang umano ng panghaharas ang inilabas sa sabina ng National Bureau of Investigation. Ito ang depensa ng legal counsel ng dating congressman na si Mike Defensor na si Attorney Ferdinand Topacio patungkol sa muling pagpapatawag ng NBI sa dating mambabatas. Nagugat ito sa naging affidavit ng manugang ng isa sa 18 bodyguards na may ginawa umanong panunuhol si Defensor. Nakasaad sa salaysay na tig 5 milyong piso ang bayad sa bawat isang dating sundalo para lumabas sa publiko at magpahayag ng ginawa nilang pagde-deliver ng maleta ng pera na mula umano sa flood control projects. Pero 350,000 pesos pa lang umano ang naibabayad ni Defensor sa kanila, bagay na pinabulaanan ng legal counsel. Alegasyon po yan. Pwede kong sabihin, tumanggap si Director Matibag ng 500 million para guluhin yung Senado, di ba? Anyone can say that. Prove that in court. Kaya nga sabi ko, wag na silang manggulo sa amin dahil lamang kinakatiga namin ng katotohanan kung meron po sa korte na mag-file na sila sa prosecution office. Iharap nila yung testigo, sasagutin ni Secretary Defensor through his lawyers at tignan po natin kung may probable cause. Puro intriga po yan eh. Ayon pa kay Atty. Topacio, hindi anya nakasaad sa sabina kung ano ang dahilan kung bakit ipinatatawag ng NBI ang kanyang kliyente. Walang nakalagay. Pag sinampina, kasabihin mo kung anong investigasyon. Anong nakalagay sa sampina? Anong nakalagay sa sampina? Tungkol daw saan ito? 18 ex-Marines. 18 ex-Marines. Credibility ng 18 ex-Marines. Handa rin umano ang kampo ni Defensor na harapin ang reklamo kung iaakyat man ito sa korte, kung saan nakalatag ang mga ebidensya ng magkabilang panig. Dito prejudge na eh. There is no level playing field here. Lutong Macau po dito eh. Doon na lang po kami sa piskalya where baka parehas pa rin lang, bagamat kontrolado din nila ang DOJ, at least may proseso po roon. Kaugnay nito ay pinag-aaralan na rin ng kampo ni ex-Congressman Defensor ang paghahain ng reklamo laban kay NBI Director Melvin Matibag dahil sa umano'y harassment na ginagawa nito sa kanya. Alam mo na nasa head ng agency, so may command responsibility. He should be liable for all the acts of the agency. Siya nakapilom eh. So directly sa kanya. Pero alam ko naman di siya natatakot kasi kakampi nila akong ombudsman eh. Yan ang problema sa Pilipinas ngayon, di ba? Samantala, may paniniwala naman si Atty. Ferdinand Topacio na ginawa lang umano ang issue na may banta sa seguridad sa Senado para magpatupad ng lockdown at work from home setup para kay Atty. Topacio. Para umano ito upang mapigilan ang inaasahang pagdalo ng 14 na bagong testigo sa paghahatid ng maleta ng pera. Walang reason para i-lockdown mo ang Senado by deduction. Do you think that is also an allegation? Alin? If walang evidence na yun. Pero makikita mo sa pattern, di ba? Man is a logical creature. Makikita mo naman di ba? Kung anong moves. We're not naive unless pinanganak nakakahapon lang at lahat paniniwalaan mo. Kita mo yung pattern si Ping Lacson na siyang involved sa maleta rin na hinaharang nung siya ay BRC chairman. Siyang unang-unang nagsabi, oy, may unrest ang military, may threat. Biglang papasok si Matibag, oy, may security risk ang Senado, kailangan i-lockdown ninyo. Sa isang Viber message, no comment lang ang naging tugon ni NBI Director Matibag laban sa naturang pahayag ni Atty. Topacio. Benedict Samson, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez na nasa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Ipinag-utos ni United States President Donald Trump ang pag-atake sa Iran bilang ganti sa umano'y pagpapabagsak nito sa 2 eroplano ng US. Ayon naman sa Iran, hindi sila ang umatake. Ngunit kung may manghihimasok sa kanilang teritoryo, natural lamang na ito ay kanilang gagantihan. Ito ang balita ni Noel Paliarco. Inatake ng Amerika ang ilang installation ng Iran kasunod ng pagpapabagsak sa Apache helicopter ng US sa Strait of Hormuz. Mismong si US President Donald Trump ay kinumpirma ang pangyayari kasabay ng pagsabing ligtas ang 2 piloto nila, ngunit tahasan ang babala ni Trump. Gaganti ang Amerika. Itinanggi ng Iran ang umano'y pag-atake sa eroplano ng US, ngunit mariin itong nanindigan na ang pagpasok ng sinumang dayuhan sa kanilang teritoryo ay itinuturing na banta. Ang pinakasolusyon ayon kay Iran Foreign Ministry Syed Abbas Araghchi ay umalis at kung hindi, sila ay pupuntiryahin. Suportado ito ni Iranian Parliament Speaker Mohagar Ghalibaf na nagsasabing bagamat gusto nila ng diplomasya, pwede rin silang makipag-usap sa ibang lengguwahe at iyon ay sa pamamagitan ng armas. Kasunod nito, naglunsad ng anilay self-defense strike ang Pentagon, alinsunod sa utos ni Trump bilang sagot sa agresyon ng Iran. Sinimulan nilang atakihin ang ilang ground control stations ng Iran, maging ang surveillance radar areas nito. Sa Awasi Coast sa Persian Gulf, sa Qasem Island at ayon sa ulat, tinamaan rin ang isang water facility ng Iran sa Sirik. Muli namang umingay ang himpapawid sa Tel Aviv sa Israel, gaya ng nakuhang video ng pamilyang ito malapit sa Ben Gurion Airport sa pag-ulan ng missiles mula sa Iran. Dumipensa naman ang Iran sa pamamagitan ng pag-intercept ng missiles na tatamaan sana sa Bushehr kung saan naroon ang Bushehr Nuclear Power Plant ng Iran. Nakuhanan rin ng ilang residente sa Gulf ang paglipad ng Iranian drones patungo sa direksyon ng US bases. Ilang hypersonic missiles ang nakuhanang ginamit ng Iran. Ayon pa sa ulat, ilang ballistic missiles ng Iran ang nakalusot at tumama sa base militar ng US at sa Israel. Samantala, kinumpirma ng Ministry of Interior ng Bahrain ang muling pagpapatunog ng sirena bunsod ng pag-atake. Ayon sa ulat, tinamaan ng Iranian drone ang base militar ng US sa Manama, Bahrain. Wala pang muling tugon si President Trump sa nangyari. Ngunit bago ito, buo ang paniniwala na ipinahayag ng US leader na isang malakas na kasunduan ang nakatakda na nilang lagdaan ng Iran ilang araw lang mula ngayon. We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the Strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakasunod na pagsabog ang nasaksihan sa Kyzylyurt sa Dagestan region sa Russia. Ayon sa Ministry of Emergency Situation ng bansa, 3 pagsabog ang naitala mula sa isang gas pipeline doon. Agad namang ipinag-utos ang evacuation sa mga residente malapit sa gas facility. Wala pang malinaw na pahayag ang Russian government kaugnay ng sanhi ng insidente. Positibo ang pagtanggap ng European countries at Nordic nations sa Ukraine bilang strategic partner.
Dahil dito, nalalapit na ang Ukraine sa ninanais nitong maging kasapi ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. At habang nagpapalakas ng alyansa si President Vladimir Zelensky, tuloy naman sa pag-atake ang Russia. Ito ang balita ni Bradley Rebuza. Muling inatake ng Russia ang bayan ng Kharkiv at Chuhuyev sa Ukraine. Mahigit 6 na pong individual ang kumpirmadong nasugatan ng tamaan ng drone missiles ang ilang residential buildings sa nasabing mga lugar. Tinamaan rin ng missiles ang mga nakaparadang sasakyan, maging sa kalapit na business center kung saan may mga restaurant at opisina. Bunsod ng mga pag-atake, lalong sinisikap ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na makipag-alyansa sa European Union. Sinabi nito na ang Russia ay gumagamit na ngayon ng electronic warfare at makikita ito sa kanilang ginagamit na mga armas. Ito aniya ang nais nilang ialok sa Europa kapalit ng kanilang suporta. Russia destroys by air defense and etc., but also changes directions of the drones by different systems, including systems of electronic warfare. So they can change the direction to divide us in Europe. Umani naman ito ng positibong pagtanggap sa mga miyembro ng EU. Katunayan, ang pahayag ni Denmark Prime Minister Mette Frederiksen ay isang matibay na patunay na unti-unti nang nakakamit ng Ukraine ang inaasam nitong alyansa. Ayon sa Danish leader, kailangan nilang sumabay sa agresyon ng Russia sa pamamagitan ng paggamit ng mas makabagong teknolohiya pagdating sa pakikipaglaban at dito nila mas kailangan ang Ukraine. As Europeans, we need to rearm, we need new capabilities, and we need to innovate now, because innovation decides the outcome on the battlefield. We see that in Ukraine every day. Ukraine needs Europe, and just as important, Europe now needs Ukraine. In my opinion, it is quite simple. Europe cannot rearm effectively without Ukraine, and our support to Ukraine is not charity, it is self-defense. Isang hakbang ito patungo sa minimithi ng Ukraine na membership sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ayon kay Zelensky, nasa 6 na raang drones at daan-daang missiles ang kanilang sinasalo araw-araw mula sa Russia at mas nagiging agresibo ito habang lumalaon ang mga araw. Babala ni Zelensky na kung hindi mapipigilan ang Russia, hindi lang Ukraine ang pupuntiryahin nito kundi maging ang iba pang bansa sa Europa. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inianunsyo ni European Commissioner President Ursula von der Leyen na pagbabawalan ng makapasok sa EU ang sinumang nagsilbi sa Russian Armed Forces mula na magsimula ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Ayon sa EU official, ito ay bahagi ng mas mahigpit na patakaran ng Europa upang ipakita ang kanilang pagtutol sa agresyon ng Russia laban sa Ukraine at iba pang European states. Bahagi rin anya ito ng mas pinalakas pang sanction package laban sa Russia. We propose for the first time to ban from entry into the European Union anyone who has served in the Russian armed forces since the beginning of the war. So, Europe stays off limit for anyone who has participated in the invasion of Ukraine, as simple as that. Iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad sa Germany ang umano'y Schengen visa scheme na umano'y nagmula sa Uzbekistan. Ayon sa ulat, lumalaki ang pagkabahala sa posibleng operasyon ng migration networks, mga proseso sa dokumento at seguridad sa mga hangganan ng Europa. Patuloy na sinusuri ng mga investigador kung paano nakalulusot ang mga aplikante at kung may mga opisyal na sangkot sa naturang iskema. At yan ang mga balita mula sa labas ng Pilipinas. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Opisyal na idineklara ng Pag-asa ang pag-iral ng El Nino sa bansa. Ang El Nino ay umiiral kapag may hindi normal na pag-init sa sea surface temperature sa dagat Pasipiko.
Ayon sa pag-aasa, nasa 80% ang tsansa na mag-develop pa ito sa full-blown El Nino na posibleng magtagal pa hanggang sa unang bahagi ng 2027. Una nang nagbabala ang pag-asa na posibleng sumabay ang El Nino sa tag-ulan o kaya't asahan ang mas malalakas na ulan o bagyo. Sa ngayon, walang namamataang sama ng panahon ng pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayunman, posible ang mga pag-ulan lalo na sa bandang hapon o gabi, lalo na bunsod ng epekto ng southwest monsoon o habagat at localized thunderstorms. Isang lalaki sa Valenzuela City ang agad na isinugod ng UNTV News and Rescue sa ospital dahil sa biglang pananakit sa kaliwang bahagi ng dibdib at nahirapang huminga. Samantala, sugatan naman ang isang rider sa Lipa City, Batangas nang mahulog sa kanyang motorsiklo dahil sa pag-iwas sa isang tricycle. Kapwa sila nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Ito po masakit yung sikura, hindi. Ito lang talaga sa dibdib, dalawang dibdib. Isang concerned citizen ang lumapit sa UNTV News and Rescue Team upang ipaalam na may kapitbahay itong nangangailangan ng tulong dahil sa hirap sa paghinga at nagnanais na maipadala sa ospital. Ang pasyente ay isang 43 anyos na lalaki na taga Valenzuela City. Pagdating po sa location ng pasyente, napansin po namin hirap po talaga siya sa paghinga. Agad po natin siyang inassist pasakay ng RV at then doon na po tayo nag-assess ng kanya pong vital signs at medical history. Bagamat normal ang oxygen saturation nito base sa pulse oximeter, hindi nagpakampante ang team dahil patuloy pa rin itong nahihirapan sa paghinga. At napag-alaman po ng team na siya po ay meron ding medical history ng heart failure. So, mas yung urgency po na naramdaman namin na madala siya sa hospital since hindi naman natin nakikita din kung ano yung nangyayari sa loob ng katawan ng pasyente. Panay din ang pag-ubo ng pasyente habang nasa biyahe at kapansin-pansin ang kanyang hirap sa pagsasalita dahil sa kanyang kondisyon. Napansin din ng team ang pamamanas sa magkabilang paa ng pasyente. Since talagang iniinda ng pasyente yung hirap sa paghinga, nag-alok na rin tayo na malagyan siya ng oxygen assistive device. Kasi talaga pong pansin namin na hirap talaga siyang huminga at kahit sa pagsasalita, konting salita, tumitigil siya. Dahil sa mabilis sa pagresponde at patuloy na pagmamonitor ng UNTV News and Rescue Team, ligtas na naihatid ang pasyente sa Philippine Heart Center sa Quezon City para mas masuri ang kalagayan nito. Okay, sir. Sir, siya lang po ang may sugat po. Okay, sir. Sir, ako po si Jean Louie Opeña from UNTV News and Rescue po. Tutulungan po namin kayo. Okay lang po namin tulungan kayo? Okay lang po tulungan po namin kayo? Sige po. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office patungkol sa isang aksidente sa tapat ng Lipa Medical Center sa JP Laurel Highway sa Lipa City. Nadatna ng team ang 18 anyos sa binatang rider na nasa gilid na ng kalsada at kinakausap ng mga autoridad. Upon assessment sa patient, na-check namin na nagtamo siya ng mga abrasions sa kanyang braso at mga tuhod. At ayun nga, ang isa sa pinaka-iniinda niya ay yung natamo niyang possible deformity sa hinliliit ng kanyang kaliwang kamay. Nilapatan ng paunang lunas ng team ang pasyente sa pamamagitan ng paglinis sa sugat nito. Nilagyan din ng splint ang kanyang daliri para ma-stabilize at mabawasan ang nararamdamang sakit. Habang nasa biyahe papuntang ospital, kinuna ng vital signs ang biktima. Ayon sa salaysay ng rider, pauwi na siya mula sa kanyang trabaho nang may isang tricycle na biglang tumawid sa intersection. Nung pag-anon kayo, sir, biglang... May papasok po yung tricycle. Doon niyo po siya nasalpok po. Hindi ko po siya nasalpok, sir. Kumbaga nag-break lang po. Full stop po. Tapos nag-slide po kayo sa daan po. Daan po. Kaya po napatan. Kasi, sir. Unang humampas sa kalsada ang ulo ng rider. Mabuti na lamang at may suot itong helmet. Matapos mabigyan ng paunang lunas, dinala ng team ang pasyente sa Mary Mediatrix Medical Center, alinsunod sa kahilingan ng kanyang pamilya. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV
o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuluyan nang idinismiss ng Office of the Ombudsman ang dalawang reklamo laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Ang kaso ay kaugnay ng nangyaring lipat pondo mula PhilHealth papunta sa National Treasury. Ang mga complainant dismayado sa naging desisyon ng Ombudsman patungkol dito. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. I think this is a sad day also for accountability and trust in the processes in the government and also even on the PhilHealth itself. Dismayado ang ilan sa mga complainant sa naging dismissal ng Office of the Ombudsman sa dalawang reklamo laban kay Executive Secretary Ralph Recto at former PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Nagugat ang mga complaint sa nangyaring 60 billion pesos fund transfer ng state health insurer papunta sa National Treasury alinsunod sa probisyon sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Inireklamo si Recto dahil ito ang lumagda sa kasulatan para mangyari ang lipat pondo noong siya pa ang Finance Secretary, habang si Ledesma naman ang presidente ng PhilHealth noon. Ayon kay Attorney Rodel Taton, abogado ng mga doktor mula Iloilo na nag-file noong January 2026, posible silang maghain ng motion for reconsideration o muling maghain ng mga reklamo base sa mapapagkasunduan ng kanilang grupo. We are firm and we are firmly believing that our causes of actions here in the case against Recto and Ledesma are very clear and also within the terms of the law and the elements of the law that would indict them. Ngunit ayon sa resolusyong inilabas ng Office of the Ombudsman, consolidated at dismissed na pareho ang dalawang inihaing reklamo noong December 2025 at January 2026. Nakasaad rito na hindi kumbinsido ang tanggapan na may intensyon na lumabag sina Recto at Ledesma para makasuhan ng technical malversation. Bigo rin umano ang mga complainant na magpakita ng sapat na ebidensya na may tiwaling layunin, hindi tapat na motibo o naging unethical ang mga respondent para kasuhan ng graft. Ayon pa sa Ombudsman, hindi rin pasok na kasuhan ang mga ito ng plunder dahil naibalik naman ang 60 billion pesos sa PhilHealth na sasalungat sa paratang na sinamantala ng mga ito ang kanilang mga posisyon upang magpayaman o makinabang rito. Wala ring anilang sapat na batayan ang reklamong grave misconduct laban kay Recto, habang wala namang jurisdiksyon ng Ombudsman kay Ledesma dahil hindi na ito nagtatrabaho sa gobyerno nang masampahan ng reklamo. Bukas naman ang mga complainant sa mabilis na naging aksyon ng Office of the Ombudsman, ngunit iginiit pa rin ng mga ito na mayroong pananagutan sa bayan ang mga inirereklamong individual. However, if we think that this action is quite unfair and also a quick dismissal without going into the entire merits and conducting the investigation in full. I think we are leaving some of the items unseen, untouched, and maybe undiscovered yet. Samantala sa Facebook page ni Executive Secretary Ralph Recto, nag-share lamang ito ng explainer post kung bakit dinismiss ng Ombudsman ang mga reklamo, habang sinisika pa ng UNTV na makuha ang pahayag ni Ledesma patungkol rito. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang petisyon ng isang concerned citizen at guro kaugnay ng issue sa sigalot sa liderato ng Senado. Ayon sa mataas na hukuman, walang legal standing o wala sa posisyon upang maghabla ang petitioner dahil hindi naman siya direktang apektado ng sigalot sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito ang balita ni Dante Amento. Dinismiss ng Supreme Court kasabay ng kanilang sesyon ngayong araw ang petisyong inihain ng gurong si John Barry Tayam laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Legarda. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, pinawalang bisa ang petisyon dahil sa kawalan ng legal standing o karapatan ni Tayam para maghain ng petisyon sa korte.
Sabi ng Supreme Court, nabigo si Tayam na ipakita na siya ay nagtamo ng direktang pinsala sa mga aksyon ng Senado na kanyang kinukwestiyon. Hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na ideklarang isang valid quorum ang presensya ng 12 senador sa sesyon noong June 3. Ayon naman kay Tayam, pag-aaralan niya ang susunod na hakbang. Hinihintay din niya ang PDP laban na maghahain ng aksyon dahil sila anya ang unang nagsabi na magpa-file ng kaso sa Supreme Court. Sinabi na rin noong Lunes ni Senator Alan Peter Cayetano na hihintay nila ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian na magtungo sa korte. Binigyang din ito kung ang pag-uusap ay legalidad, sila ang tunay na may hawak ng liderato sa Senado. Pero karapatan naman anya ng sino man na maghain ng petisyon sa mataas na hukuman. It's always an option for everyone. It's an option for the other side, for us, for the employees can also file. So let's see. Samantala si Senator Sherwin Gatchalian nanindigang sila ang tama dahil kinikilala anya sila ng ibang ahensya ng gobyerno at ibang mga grupo at organisasyon. Itong proceedings ng June 3 ay legal and valid. No? And therefore, isa lang ang Senate President Pro Tempore at isa lang ang Acting Senate President. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natagpuan na ng mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang puting sports utility vehicle na nakasagi sa HPG rider sa South Luzon Expressway noong June 6. Kusa ding sumuko ang driver nito na isang Filipino-Indian national na sinasabing natakot kaya't hindi hinintuan ang nasaging pulis. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Kahapon po, nandito rin ang ating biktima na si Patrolman Ayaay at nagkita naman po sila. So, humingi siya ng pasensya at the parents, together with the driver, are planning to issue a public apology about sa insidente. Sa isang talyer sa Kupang, Antipolo City, natagpuan ang mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group kahapon ang kulay puting sports utility vehicle na sangkot sa hit and run sa South Luzon Expressway noong June 6. Base sa kumalat na video, mabilis ang takbo ng SUV dahilan upang masagi niya ang isang HPG rider. Ngunit sa halip na huminto, mabilis itong tumakas. Ayon kay HPG Director, Police Brigadier General Romel Batangan, bukod sa pagpaparepair ng tinamong damage ng sasakyan, ibinibenta na rin umano ito ng may-aring driver. Doon sa aming cyber patrolling at ang Highway Patrol Group ay nagsagawa ng cyber patrolling simula Sabado during the incident. At doon po namin nakita na nasa online market na tungpan at ibinibenta po yung sasakyan. So ito pong magulang ng ating nabanggit na driver na si Alias Junjun ay engaged sa buy and sell ng mga sasakyan. So kaya po nandun na sa social media platform at ibinibenta po. Kasunod ng pagkakadiskubre sa sasakyan, kusa na rin umanong sumuko ang 21 anyos na Indian-Filipino national na siyang nagmamaneho ng sasakyan nang maganap ang aksidente. Ayon kay General Batangan, natakot umano ang driver kaya hindi huminto matapos na masagi ang HPG rider. Sugat at mga gasgas naman sa tuhod at braso ang tinamo ng pulis na biktima na noon ay papasok na sa trabaho mula sa kanilang bahay. Kasi sa aming panayam kahapon, nandito po siya kasama ng magulang. Tinanong bakit hindi siya. Ang ano niya is na natakot, nataranta. So yung instinct pa na pag na-involve sa accident, yun naman ang visual natin. So still, sinabihan pa rin namin na meron siyang accountability dun sa nagawa niya, tinakbuhan niya, na-aggravate lang. Handa naman umanong humingi ng public apology ang lalaki sa kanyang ginawang pagtakas. Ngunit, hindi na nito mababago ang desisyon ng HPG sa planong pagsasampa ng kaso. Still, we will pursue with the filing of the case actually. Nilakad na po yung filing ng case, sabi ko nga kanina, reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to properties, at the same time yung abandonment of oneself na leaving yung victim. So ipapile po natin at kaupo lang ang penalty para din sa traffic violation ng commit. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na rin ang HPG sa Land Transportation Office para sa revocation ng lisensya ng driver. Itinuturing naman ng pamunuan ng PNP na mahalagang susi ang digital intelligence sa pagsuko ng suspect sa insidente ng hit and run sa SLEX.
Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naibalik na ang kuryente sa karamihan ng mga ospital na apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Gayunman, daang libong bahay pa rin ang nananatiling walang kuryente hanggang sa ngayon. Ito ang balita ni Asher Cadaban Jr. It's understandable naman kasi may mga disruptions kasi siguro nung umpisa mga 840,000 households ang affected and now it's down to 130. Bagsak pa rin ang nasa 4 na power plant sa Mindanao 2 araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Ngunit mula sa mahigit 800,000 kabahayan sa General Santos City at Sarangani na walang kuryente, bumaba na ito sa nasa 130,000 na lamang. Ayon sa Department of Energy o DOE, nakatakda na ring magbalik operasyon ang mga nag-shutdown na planta ngayong araw. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kailangan lang nilang dahan-dahanin ang power restoration sa mga apektadong lugar. Hindi mo pwedeng biglain eh. If you bring it all back in all at once, baka masira pa yung planta, which happened in some of our plants when we had the shutdown sa Luzon, no? So slowly lang, and we're trying to be as fast as we can, but we have to be very careful because if you bring it too fast, baka mas long term pa yung blackout natin. So we're asking for patience lang. Within the week, normalize na yung Mindanao. Ayon sa DOE, mula sa halos 800 megawatts na nawala sa supply ng kuryente dahil sa lindol, umaabot na lang ng nasa 400 hanggang 500 megawatts ang kakulangan sa Mindanao. Binigyan din ni Secretary Garin na prioridad ng pamahalaan ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga ospital. Ito ay upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan lalo pa sa mga may kritikal na kalagayan. Bagaman required na may generator sets ang mga ospital, hindi anya kayang pagganahin ng mga genset ang lahat ng kagamitang medikal sa matagal na panahon. So, nag-rush kami na iunahin yung mga hospitals. And now, out of the 24, 23 are energized. Ang isa lang doon yung GLAN, kasi yung GLAN naputol yata yung bridge. Kaya mahirap i-cross ng mga volunteers natin kasi mga boom trucks and everything. So, we're using gensets pa rin doon. Bunsod ng pagbagsak ng mga planta ng kuryente, nagsimula na ring itaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang mga alert status sa Mindanao Grid. Itinaas ang yellow alert sa Mindanao Grid mula 12 p.m. hanggang 3 p.m. ngayong araw dahil sa mataas na demand at pagkawala ng kapasidad ng ilang planta ng kuryente. Ayon sa NGCP, nasa 2,731 megawatts ang available capacity kumpara sa inaasahang peak demand na 2,611 megawatts. Itinataas ang yellow alert kapag manipis na ang pasobrang supply ng kuryente. Konti-konti, we'll normalize Mindanao. Hopefully within the week we'll get everything fixed at mawala na yung yellow alert sana sa Mindanao. Samantala, itinaas ang red alert sa Visayas Grid ngayong araw mula 1 p.m. hanggang 7 p.m. Habang yellow alert naman ang ipatutupad mula 7 p.m. hanggang 9 p.m. Sinabi ng NGCP na naging sanhi ng red alert ay ang pagbaba ng high voltage direct current o HVDC power import mula sa Mindanao. Bukod pa dito ang hindi magamit na kapasidad ng grid dahil sa mga plantang naka-force outage at derated capacity. Asher Cadaban Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipatatawag ng Senado ang mga importer at may-ari ng cold storage facility kung saan nadiskubre ang sako-sakong sibuyas dahil sa over-importation. Binalaan naman ni Senator Francis Pangilinan ang Department of Agriculture at Philippine Statistics Authority na posibleng maharang sa Senado ang kanilang pondo dahil sa issue. Ito ang balita ni Dante Amento. Ito ay hindi na inilabas ng may-ari o ng importer. Kaya maraming posibleng paliwanag ito.
Inabandona ng importer sa Manila International Container Terminal ang 26 na container van na may lamang red onions mula sa China. Dumating ang kargamento noon pang December 2025. Ininspeksyon ito kanina ng Bureau of Customs o BOC at Department of Agriculture kasama si Senator Kiko Pangilinan. Ayon kay Senator Pangilinan, maaaring resulta ang inabandon ng produkto ng over-importation o sobra-sobrang pag-aangkat. Ipapatawag anya nila sa pagdinig ang importer at mga may-ari ng cold storage facilities upang pagpapaliwanagin. It's on record na papatawag natin yung lahat ng mga binigyan ng permit, lahat ng mga nag-ooperate ng cold storage facilities para magpaliwanag doon sa usapin nga ng over-importation. Anya, apektado ang mga lokal na mga magsasaka dahil sa over-importation. Nire-reserba yung cold storage para wala nang access sa cold storage yung local farmers. So posible, I cannot confirm that, or conclude. But my intelligent guess is masyadong naging mainit yung issue ng over-importation, natakot, maaari itong mga nag-i-import at pinabayaan na lang ito. Kaugnay nito, nagbanta din si Senator Pangilinan na haharangin niya ang pondo ng Department of Agriculture at Philippine Statistics Authority o PSA kapag hindi naayos ang datos kaugnay ng importasyon ng sibuyas. Hindi ko papa-aproba ang budget ng DA at ng PSA kung wala silang sistema na mare-reconcile nila yung kanilang supply numbers. Sa datos anya ng PSA, sobra ang supply sa merkado salungat sa ulat ng DA. Ayusin ninyo yung inyong mga datos para maiwasan itong over-importation na siyang pumapatay sa mga magsasaka, magsisibuyas nating mga farmers. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, aabot sa mahigit 86 million pesos ang halaga ng inabando ng sibuyas. Dumaan din anya ito sa tamang proseso ng importasyon, ngunit ang problema ay inabando na ng consignee o may-ari. Sa paniwala ng BOC, sa dami na ng supply sa merkado ay mas malaking lugi kapag kukunin pa ng may-ari ang produkto. Yung timing ay maaaring marami nang nasa merkado ng mga sibuyas at papasok na rin yung harvest season. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, patuloy pang nakapagtatala ng mga aftershocks ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Ipinaliwanag naman ng ahensya na posibleng makaranas pa ang lugar ng mas marami at mahahabang aftershocks sa mga susunod na araw. Ito ang balita ni Mia Alonso. Ang ating update for today, as of 9 a.m., meron tayong recorded na 2,115 events, plotted na 547 at felt events na 48. Ang magnitude range nito is 1.2 to 6.4. Tuloy-tuloy ang naitatalang aftershocks ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa Mindanao matapos yanigi ng magnitude 7.8 na lindol ang Sarangani noong Lunes, June 8. Batay sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS, umabot na sa mahigit 2,000 ang naitatalapang pagyanig na may lakas na magnitude 1.2 hanggang magnitude 6.4. Ang malalakas na lindol ay dulot ng paggalaw ng aktibong fault system sa Pilipinas na nasa Pacific Ring of Fire. Kapag may naganap na malakas na lindol, maaari itong sundan ng aftershocks sa parehong fault o malapit na lugar. Kaya naman paalala ng PHIVOLCS na hindi dapat nakatuon lamang sa isang lugar ang paghahanda sa lindol. Anila, anumang komunidad na malapit sa aktibong fault ay posibleng makaranas ng malakas at mapanirang pagyanig o ang tinatawag na the big one. Nagkataon lang na nagkakasabay-sabay yung malalaking events. Yung sinasabi natin na the big one for Metro Manila, pwede ding mangyari sa ibang panig pa ng Pilipinas kasi seismically active ang Philippines. Nasa Pacific Ring of Fire siya. So maraming panggagalingan ng lindol, yung mga faults and trenches na pwedeng magbigay ng malalakas na events. Kaya hindi natin masasabing dito lang mangyayari yung the big one, and ito na nga yung isang example na nangyari ito nung last Monday na magnitude 7.8. Samantala,
Ipinaliwanag din ng PHIVOLCS ang pagkakaiba ng lawak ng pinsala ng lindol sa Sarangani noong Lunes kumpara sa magnitude 6.9 na lindol na naramdaman sa Bogo, Cebu noong September 30, 2025. Ayon sa Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na si Maylene Enriquez, hindi lang sa lakas ng lindol na dedetermina ang pinsala, kundi pati ang lokasyon ng epicenter, uri ng lupa at kalagayan ng mga struktura sa lugar na tinatamaan. Depende kasi yun sa structure. So kung sa Cebu, sabi nila mas maraming, nakita nila na maraming mas naapektuhan, depende sa structure yun kasi most likely yung mga structure sa Cebu medyo may kalumaan na. Yung setting ng kanilang area is kung malambot siya. Muli binigyang diin ng PHIVOLCS ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na earthquake drills at pagpapatibay ng mga struktura upang bawasan ang posibleng pinsala sa panahon ng malalakas na pagyanig. Tama naman yung ginagawa natin. Every quarter meron tayong national simultaneous earthquake drill na ginagawa sa buong Pilipinas. Sundin lang natin to at yun nga, isa puso natin yung ginagawa kasi yung iba masabi lang na sumunod pero hindi naman talaga ginagawa during kung merong ganito ng pangyayari. Sang-ayon din ng ahensya na dahil sa nangyaring malakas na lindol, mas dapat pampalakasin at gawing mas madalas ang unannounced earthquake drills sa mga paaralan. Base naman sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, umakyat pa sa 45 ang death toll sa lindol. Pinakamarami rito ay mula sa Davao Occidental. Bukod sa fatalities, mayroon ding 487 individual ang nasugatan, habang nasa 17 pa ang napaulat na nawawala. Base rin sa latest data ng OCD, nasa 3,773 tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection ang nagtulong-tulong na para sa search, rescue and retrieval operations. Ayon naman kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, bukod sa manpower, nag-deploy na rin sila ng K9 search and rescue dogs upang mapabilis ang paghahanap sa mga nawawala pa. So ito pong SAR dogs po natin, Sir Bernard, meron po itong kakayahan na makapag-detect po kung meron po ba mga trap na mga katawan or mga buhay na mga individual sa isang collapsed structure. So kahapon, 2 ang na-identify po at namarkahan ng ating mga aso at magpapatuloy po ang ating rescue efforts ngayong araw. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kapag nagdeklara ng holiday, aminin na natin, ang unang tanong ng karamihan ay, may pasok ba? Pero siguro ang pinaka-importanting itanong ay, regular holiday ba o non-special working day? Ano ba pinagkaiba niyan? Okay, para po sa akin, ang special and working holiday po, optional po ito ng Pangulo kung i-declare po niya kung may pasok or may pasok. Usually po, pag special and working holiday, may pasok po yung mga private sectors. At ngayon din po, may mga pasok na rin po yung mga public sectors. Yung regular holiday kasi sa calendar, naka-red siya. So automatic, double pay. Understood that double pay, and then yung regular holiday is 30% for the employee. Siguro pagkakaiba po ng regular holiday is yung sineselebrate ko yung tulad po ng pagdating ng June 12 is araw ng kalayaan. More on pinapakita yung kahalagahan ng pinagdiriwang na holiday. Tapos special na working holiday is more on mga special na araw. Ang regular holiday ay mga holiday na itinakda ng batas bilang mga mahalagang paggunita o pambansang okasyon.
Kaya tinatawag silang regular dahil regular silang kinikilala ng gobyerno taon-taon. Samantala, ang Special Non-Working Day ay mga espesyal na araw na idinedeklara para sa partikular na pagdiriwang, paggunita o iba pang okasyon. Hindi sila pareho ng holiday benefits ng regular holiday. At dito na pumapasok ang malaking pagkakaiba. Simulan natin sa regular holiday. Ito ang mga holiday na karaniwang nakasaad sa batas at may mas mataas na holiday pay benefits. Kapag hindi ka pumasok sa regular holiday at covered ka ng holiday pay rules, karaniwan ay may bayad ka pa rin sa araw na yon. At kapag pumasok ka naman, mas mataas ang sahod mo kumpara sa ordinaryong araw. Kaya ito yung mga holiday na kadalasang inaabangan ng mga empleyado. Ngayon naman, ano ang Special Non-Working Day? Dito maraming nalilito dahil may salitang non-working. Akala ng iba, automatic na walang pasok. Pero hindi ganun kasimple. Sa Special Non-Working Day, ang prinsipyo ay no work, no pay. Maliban kung may company policy, collective bargaining agreement o ibang arrangement ang employer. Ibig sabihin, kapag hindi ka pumasok, posibleng wala kang bayad para sa araw na yon. Pero kung pumasok ka naman, may karagdagang bayad pa rin kumpara sa ordinaryong araw. Kaya sa madaling salita, ang regular holiday, mas mataas ang holiday benefits at karaniwang may bayad kahit hindi pumasok kung covered ka. Ang Special Non-Working Day naman ay kadalasang no work, no pay. May premium pay kapag pumasok. Kaya sa susunod na makarinig ka ng holiday announcement, huwag lang tanungin kung may pasok. Tanungin mo rin, regular holiday ba o special non-working day? Dahil may malaking pagkakaiba yan sa magiging sahod mo. Ikaw noon, alam mo ba talaga yung pinagkaiba ng regular holiday sa non-special working day? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. What? Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Albert Delicano, Jabril Signio at Eddie Pantilano. Kay Alfredo Rabago, Mers Brillano at Noel Rios. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kolosas 3:7 na nagsasabi, "At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya." At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.